Si Arata Hinahara ay isang depressed na high school student. Dati siyang isang talentadong atleta, pero mula nung pagtaksilan at eyebully siya ng matalik niyang kaibigan noong middle school, hindi na siya nakapamuhay ng malaya. Patuloy na bumabalik sa isip niya ang trauma ng nangyaring iyon. Nagbago ang lahat ng isang araw, nagkapalit siya ng pwesto sa isang tao mula sa parallel world at agad siyang itinulak sa isang laban kung saan tanging ang nananalo lamang ang mabubuhay. Dahil dito, napilitan siyang harapin ang kanyang mga takot at kalaunan ay naging isa sa pinakamalalakas na bayani sa mundo. Bago mangyari ito, isa siyang duwag dahil tuluyan siyang nawasak ng walang tigil na pambubuli ng dati niyang kaibigan na si Masado. Medyo gumagana ang loob niya dahil sa bago niyang kaibigan sa high school, pero nang marinig niyang kinakausap nito ang mga bully at sinabing hindi naman sila tunay na magkaibigan, parang nadurog ang puso ni Arata. Nawala ang tiwala niya sa ibang tao at naniwala siyang hindi na siya muling makakapagtiwala. Ang tanging nais niya na lang ay mawala sa mundong ito. Sa kabilang mundo, may isa pang batang lalaki na may parehong pangalan, si Arata, na tumatakbo palayo sa kanilang bahay. Hinabol siya ng kanyang lola at sinabihang tigilan na ang pagtakas at tanggapin ang kanyang kapalaran. Tumanggi si Arata na magpanggap bilang babae dahil hindi para sa kanya ang crossdressing. Dahil sa pagkontra niya, binanatan siya ng kanyang lola ng magic attack at nahulog siya sa dagat. Na-rescue siya kalaunan at sinabi ng kanyang lola na wala siyang pagpipilian kundi mamuhay bilang babae at maging susunod na ruling princess ng kaharian. Lumabas na ang kanilang kaharian ay palaging pinamumunuan ng isang prinsesang may magic powers, at ang prinsesa ay palaging nagmumula sa angkang Arata. Ang kasalukuyang prinsesa ay matanda na, pero maraming dekada nang walang babaeng ipinanganak sa kanilang clan. Dahil dito, idineklara ng lola ni Arata na babae siya noong siya ay ipinanganak at ngayon ay kailangan niyang maging susunod na ruling princess. Sinabi niya na imposibleng mangyari iyon dahil sa mundong ito, tanging mga babae lamang ang may kakayahang gumamit ng magic at iyon ang pinakamahalagang kondisyon upang maging ruling princess. Ngunit paliwanag ng kanyang lola, kung hindi siya pupunta bilang susunod na prinsesa, mawawala at papatayin ang kanilang buong clan dahil sa kabigwang tuparin ang tungkulin. Sinabi nitong lunukin niya ang kanyang pride at magpanggap bilang babae upang maprotektahan ang kanilang clan at ang kanilang divine weapon. Binuhat ni Arata ang kalawangin nilang espada at pinaglaruan ito, sinasabing isa lang itong lumang bakal at hindi divine weapon. Sinigawan siya ng kanyang lola, pero bigla itong inatake ng stroke. Dahil sa nakita niyang kalagayan nito, wala nang nagawa si Arata kundi kumilos bilang babae para sa ikabubuti ng kanilang clan. Kinabukasan, sumakay si Arata sa isang karwahe kasama ang kanyang personal na lingkod na si Katoa. Ipinaliwanag ni Katoa na ang prinsesa ang sumusupil sa mga Diyos ng mundong ito, mga Diyos na naninirahan sa mga espada. Ang kasalukuyang prinsesa ay nakapaghari na ng 2 termino, kabuoang 60 taon, at masyado na siyang matanda upang magpatuloy. Hindi nakatulong ang paliwanag na iyon para gumaan ang pakiramdam ni Arata matapos siyang bihisa na parang babae. Tahimik siyang nagnanais na sana ay mawala na lang siya sa ibang mundo. Para kahit paano ay gumaan ang loob niya. Binigyan siya ni Katoa ng isang good luck charm na nakuha nito mula kay Princess Kiko nung naglingkod pa siya sa kanya noon. Napangiti rin si Arata dahil sa ginawa nitong pag-cheer sa kanya at sinabi niyang susubukan niyang gawin ang lahat para malusutan si Kiko at ang mga bantay nito. Kinaumagahan, nagtungo siya sa kabisera at pumasok sa napakataas na tower, ang tirahan ng prinsesang namumuno. Pagdating niya sa tuktok ng tore, nakita niyang napalilibutan ito ng mga dambanang nakalaan para sa 12 Guardians, ang pinakamalalakas na mandirigma ng kaharian at tapat na tagapagbantay ng prinsesa. Biglang lumabas si Princess Kiko upang salubungin siya at simulan ng seremonya. Nagulat si Arata dahil hindi pala siya matandang bruha tulad ng inaasahan niya, kundi isang mabait at kaaya-ayang dalaga. Dahil dito, nahirapan si Arata sa ideyang kailangan niya itong ipagkanulo. Ngunit biglang tumalon si Kaji, isa sa 12 Guardians, patungo sa altar at sinaksak ang prinsesa. Lubos na nasaktan si Kiko sa pagtataksil at gumanti ng magic blast, ngunit masyado na siyang mahina para makapanakit. Bumagsak siya sa sahig at ginamit ang huling lakas para ipreserba ang kanyang katawan. Sa kaguluhan, hindi napigilan ni Arata na mailabas ang tunay niyang boses at nadiskubre ni Kana na isa pala siyang lalaki. Hindi yun alintana kay Kana dahil balak niya ring patayin ang susunod na prinsesa anuman ang kasarian. Nabigla si Arata at hiniling sa 12 Guardians na gumawa ng paraan dahil ang prinsesang dapat nilang protektahan ay napatay na. Doon niya nalaman na lahat sila ay mga traidor. Bigla siyang inatake ni Kana, pero nailaygan niya ito at tumalon pababa sa lawa. Nang mamatay ang berdeng apoy sa tuktok ng tore, nagkagulo ang buong lungsod. Ipinakalat ni Kana ang balitang pinatay daw ni Arata ang prinsesa matapos magpanggap na babae upang makalapit ng walang pagdududa.
Ipinamabilisan niya ang buong hukbo para hanapin si Arata na tumatakbo sa syudad ng walang suot pang itaas upang makaligtas. Sa pagtakbo, nakarating siya sa Forest of Kando, isang kinatatakutang kagubatan na sinasabing binabago ang sinumang pumapasok dito at ang mga nakakalabas ay hindi na kagaya ng dati. Habang nalilito si Arata at iniisip ang pagtataksil ng 12 Guardians, biglang umalingaw-ngaw ang mga kakaibang tunog sa kagubatan. Kasabay nito, ang Arata mula sa ibang mundo ay may narinig ding tumatawag sa pangalan niya. Sa isang iglap, nagkita silang dalawa na tila lumulutang sa langit at nagpalitan sila ng lugar. Nagising si Arata, mula sa modernong mundo, sa loob ng kagubatan, hindi maintindihan kung ano ang nangyari o nasaan siya. Pagkalabas niya, nakita niya ang tore sa malayo, ngunit muntik na siyang tamaan ng isang palaso. Sinakana at ilang sundalo pala iyon, at akala nila siya ang Arata na traidor. Nagtago siya sa mga puno para makaiwas sa mga palaso at bigla siyang na-teleport sa ibang lugar. Mula sa kawalan, lumitaw si Koha at lumundag papunta sa kanya dahil akala rin niya si Arata iyon. Masaya siyang ligtas ito, ngunit nagtanong si Arata kung sino ba siya. Sinabi ni Koha na hindi ito oras para magbiro at hinaila ang kamay niya upang dalhin siya sa kanilang nayon. Pagdating sa nayon, sinabi ni Koda kay Lola na patay na si Princess Kiko at buong kaharian ay naniniwalang pinatay siya ni Arata. Nagulat si Lola at dagdag ni Koha na walan din daw ng alaala si Arata matapos pumasok sa Forest of Kando. Nagulat si Granny at dinala si Arata sa isang lihim na basement kung saan inamin nito na galing siya sa ibang mundo. Naniwala siya dahil ayon sa alamat ng Forest of Kando, ang mga nakakalabas mula roon ay nagbabago ng lubusan at posibleng dahil napapalitan sila ng ibang tao mula sa ibang mundo. Nagulat si Arata sa narinig at tinanong kung may paraan para makauwi, ngunit tumanggi si Granny. Aniya, kailangan na niyang mamuhay bilang si Arata 2. Tumanggi si Arata na mabuhay bilang isang kriminal na hinahabol, ngunit iginiit ni Granny na hinding-hindi gagawa ng ganoong krimen ang apo niya. Nasasakal na si Arata sa bigat ng sitwasyon at sa buhay niyang ng paghihirap nang biglang marinig ni Granny ang sigaw ni Kotoha. Lumabas siya at nakita niyang bihag ito ni Kana. Hinihingi ni Kana na ibigay sa kanya si Arata 2 kapalit ng kaligtasan ng babae. Sinabi ni Granny na wala siyang alam, kaya tinorture ni Kana si Kotoha, sabay tanong kung handa ba siyang mamatay para protektahan ng isang kriminal. Sumigaw si Kotoha na naniniwala siyang hindi pinatay ni Arata 2 ang prinsesa, at tumago sa mga salitang iyon sa katauhan ni Arata. Hindi niya kayang hayaan na mabaigo ang tiwala ng ibang tao, kaya lumabas siya upang iligtas si Kotoha. Itinapon ni Kana si Kotoha sa gilid at inutusan ng isang sundalo na patayin si Arata. Napatres si Arata at napansin ng isang kalawanging espada na nahulog sa lupa. Kinuha niya ito para ipagtanggol ang sarili at naitulak ang sundalo pabalik. Biglang nagising ang kapangyarihang natutulog sa loob ng kalawanging espada. Napansin ito ni Arata at Granny, ngunit hindi ni Kana. Para kay Kana, walang silbi ang isang divine weapon sa kamay ng isang ordinaryong tao, kaya nagpasya siyang patayin si Arata gamit ang apoy ng kanyang espada. Nagpanik si Arata, ngunit sinabihan siya ni Granny na tawagin ang Diyos na naninirahan sa espada. Nang gawin niya ito, biglang lumitaw ang isang gintong harang sa paligid niya, at ang apoy mula sa espada ni Kana ay unti-unting inaabsorb nito. Hindi makapaniwala ang mga nakakita, at lalo na si Arata 2 na hindi inaasahan ang pagtuklas na iyon. Dahil patuloy na sinisipsip ng harang ang apoy, napilitan si Kana na pahupain ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Hindi makapaniwala si Kana na isa ring chosen one, si Arata. Ngunit bigla na lang bumagsak ang sirang bubong at nang halugugin ng mga sundalo ang guho ng bahay, wala silang natagpuan na kahit sino sa kanila. Mag-isa na lang nakaupo si Kana nang dumating si AKA, isa pang miyembro ng 12 Guardians, at sinabing nagbago ang plano, kailangan nilang hulihin ng buhay si Arata upang litisin ito at parusahan sa harap ng lahat para maisulong ang kanilang rebelyon. Samantala, sa modernong mundo, hinahanap ni na Arata ay Ice Mom at kapatid ang nawawala niyang sarili, ngunit hindi nila makontak ang kanyang numero. Nakakita sila ng kumpol ng tao na pinag-uusapan ng isang gwapong lalaking topless sa kalsada. Dahil medyo manyak ang nanay, pansamantalang nakalimutan niya ang paghahanap sa anak at sumugod upang makita ang sinasabing lalaki. Doon nila nakita si Arata 2 na kamukhang kamukha ng tunay niyang anak. Sa kabilang banda, sina Arata at ang iba pa ay nasa isang kuweba kung saan ipinaliwanag ni Granny na ang mga Diyos ng mundong ito ay naninirahan sa mga divine weapon. Ang mga chosen ones lamang ang kayang gumamit ng divine weapons at makontrol ang kapangyarihan ng mga Diyos, at ngayon, isa na si Arata sa kanila. Pagkatapos nito, binigyan siya ni Kotoha ng paboritong pagkain ni Arata 2, umaasang babalik ang mga alaala nito kapag kinain niya iyon.
Naaawa si Arata kay Kotoha na sobrang gustong bumalik si Arata to kaya hindi matanggap na ibang tao ang kaharap niya ngayon. Lumabas si Arata para magpahangin, ngunit sinundan siya ni Kotoha. Sinabi nitong siguradong babalik ang alaala niya. At nang subukan ni Arata na ipaliwanag na ibang tao siya mula sa ibang mundo, tumango lang si Kotoha na parang pinaniniwalaan ang lahat ng sinasabi niya. Bigla niya itong niyakap mula sa likod at sinabing naniniwala siyang babalik ang kanyang master. Hindi na alam ni Arata ang mararamdaman, lalo na nang buksan ni Kotoha ang kanyang damit upang hanapin ang Lucky Charm na ibinigay niya dati. Napansin niyang wala na iyon at nagtanong kung nawala ba ito. Kahit halatang nalungkot, inabot niya ang pangalawang Lucky Charm. Dahil dito, unti-unting nagbuka si Arata sa kanya. Biglang dumating si Kana at hawak na niya si Granny bilang bihag. Sinabi nitong magpasakop si Arata o labanan siya. Ipinagbawal naman ni Granny na gamitin ni Arata ang Divine Weapon, kaya nahuli siya ng walang laban. Ibinato siya ni Kana sa loob ng prison carriage at sinabing hahatulan siya sa pagpatay sa prinsesa. Sumigaw si Arata na hindi niya alam ang sinasabi nito. Akala ni Kana na wala ang alaala niya sa kagubatan pero hindi niya yun iniintindi dahil balak pa rin niya itong parusahan. Nababaliw na si Arata sa loob ng karwahe nang biglang lumiwanag ang Lucky Charm. Nagproyekto ito ng isang video sa dingding, ipinapakita si Arata 2 sa kanyang kwarto. Pareho silang nagulat sa nakita. Sinubukan ni Arata 2 bumalik sa kanyang mundo sa pamamagitan ng portal. Pero nabangga lang ang ulo niya sa kahoy ng karwahe. Sa wakas, pareho nilang napagtanto at tinanggap na nagpalitan sila ng mundo. Tinanong ni Arata ay si Arata 2 kung bakit niya pinatay ang prinsesa at sagot nito ay napagbintangan lang siya sa krimeng ginawa ni Kana at ng 12 Guardians. Sinabi niyang kitang-kita niyang desperadong wasak ang prinsesa matapos silang pagtaksilan at hindi niya mapapatawad ang mga traidor. Nagulat si Arata ay, ngunit nagpasya siyang pagkatiwalaan si Arata 2. Tinanong naman ni Arata 2 kung maayos sina Kotoha at Granny at sagot ni Arata ay hindi pa sila nahuhuli. Nakahinga ng maluwag si Arata 2 at hiniling nitong alagaan sila. Ibinunyag din ni Arata ay na nagising ang Divine Sword at natuwa si Arata 2 dahil may kakampi ng kayang lumaban sa 12 Guardians. Nangako silang pareho na hahanapin nila ang paraan para maibalik ang lahat sa normal. Ngunit biglang nagsimulang lumiit ang portal. Sa modernong mundo, papalapit na rin ang nanay ni Arata 2 sa kanyang kwarto. Tinawag siya ni Arata 2, ngunit wala nang nagawa ng tuluyang magsara ang portal. Kinabukasan, nagtipon ng grand jury para tukuyin ang magiging parusa kay Arata. Ang 12 Guardians mismo ang nagsilbing tagayusig at saksi at isinisi nila sa kanya ang pagpatay sa prinsesa habang nakadisguise bilang babae. Ipinakita nila ang larawan ng prinsesang nasa bingit ng kamatayan. Nagngit-ngit ang jury sa nakita at agad na humiling ng hatol na kamatayan, walang anumang paglilitis. Tahimik na pinatahimik ni Kana ang lahat at sinabi na hindi nila, bilang 12 Guardians, nagawang protektahan ng prinsesa at lubos silang nagdadalamhati sa kanyang pagkamatay. Napatayo si Arata sa galit ng marinig iyon at sinabi kay Kana na tigilan ang kasinungalingan. Tinawag niyang mga traidor at mamamatay tao ang 12 Guardians, mas masahol pa kaysa sa pinakawalang kwentang nilalang. Tinanong niya kung hindi ba sila nakaramdam ng kahit kaunting konsensya nang atakihin nila ang prinsesang nagtiwala sa kanila ng buong buo. Biglang inihagis ni AKA ang kanyang sibat patungo kay Arata at tinanong kung paano niya nagagawang magbintang na sinaktan ng 12 Guardians ang prinsesa, gayong nagluluksa pa raw sila sa pagkamatay nito. Pati ang iba pang elite warriors ay umarte rin ng ganoon at kahit halatang napakapangit ng pag-arte nila, nakumbinsi pa rin nila ang jury. Ngayong napalibutan na si Arata at wala nang kakampi. Naalala niya kung paano siya binubuli noon sa paaralan at tuluyang sumuko. Sa halip na hatyo lang bitayin, ipinatapon siya sa prison island ng Gia dahil gusto ni Kana na manatili siyang buhay hanggang malaman nila kung alin sa mga divine weapon ang may lakas para higaitan ang espada ni Kana. Inilagay si Arata sa isang prison ship at pinalipad papunta sa isla. Maya-maya't itinapon din si Kotoha sa kanyang selda dahil nahuling palihim na pumasok sa barko. Sinabi ng bantay na pati siya ay ipatatapon sa katoya kasama ng lalaki niyang si Arata. Hindi ito alintana ni Kotoha basta't makasama niya si Arata. Nadala rin niya ang bag at espada nito. Inisip ni Arata na kaya niyang sirain ang pader ng selda gamit ang Divine Sword, kaya sinubukan niyang tawagin ang kapangyarihan nito, ngunit walang nangyari. Sumuko siya, ngunit biglang lumiwanag ang Lucky Charm. Siya at si Kotoha ay biglang iniangat sa himpapawid na parang hinihigop. Sa kalagitnaan ng langit, lumitaw ang espiritu ni Princess Kiko sa harap nila. Tinawag niya si Arata bilang bago niyang guardian. Sinabi niyang ang mga sinabi ni Arata noong paghahatol ay nagpasaya sa kanya at nakita niya rito ang pag-asang kaya nitong dalhin ang kaharian sa mas maayos na hinaharap.
Ipinaliwanag ni Kiko na hanggang ngayon, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang supulan ang mga Diyos sa loob ng Divine Weapons upang makagamit ang kaharian ng kanilang lakas. Ngunit kapag tuluyan siyang namatay, magiging malaya ang mga sandata at ang mga mandirigmang nagtataglay ng kapangyarihan nito ay saisapawan ng matitinding ambisyon na magdadala ng kaguluhan sa buong mundo. Kaya gusto ni Kiko na ibalik ni Arata ang kaharian sa dating ayos. Upang magawa yon, kailangan niyang dalhin ang Divine Sword sa katawan ni Kiko bago tuluyang maubos ang nalalabi nitong buhay. Nag-alinlangan si Arata at sinabing mahina at walang kwentang tao lang siya. Ngunit sinabi ni Kiko na siya lamang ang pinagkakatiwalaan niyang makakagawa nito. Nabigla si Arata at sa isang iglap, bumalik siya sa loob ng kulungan sa pamamagitan ng isang matinding liwanag. Nagtaka siya kung kaya ba niyang gawin ang hinihiling ng prinsesa. Sinabi ni Kotoha na naniniwala sa kanya si Kiko at ganoon din siya. Bilang panimula, sinabi niyang itago na niya ang divine weapon sa loob ng katawan niya dahil kaya iyon ng mga chosen ones. Nalaman ni Arata na pwede pala itong itago sa loob ng kamay at nakahanap siya ng paraan na dalhin ito nang hindi napapansin. Samantala, dumating na ang barko sa Katoya, ang prison island na para bang kinuha mula sa isang steampunk na dystopia. Ibinalibag ng mga bantay sina Arata at Kotoha sa loob kasama ng maraming kriminal. Pinrotektahan naman ni Arata si Kotoha mula sa mga masasamang tingin ng mga naroon. Pagdating nila, sinalubong agad sila ng masasamang tingin at mura mula sa ibang mga preso na galit sa pumatay sa prinsesa. Mabigat at nakakapanindig balahibo ang atmosphere, ngunit biglang dumating ang dalawang magugulong lalaki. Sinabihan nila si Arata na sila raw ang mga boss ng kulungang ito kaya dapat ibigay niya ang lahat ng gamit at pati mga damit niya. Nang makita nila si Kotoha, pareho silang namula. Ginamit ni Arata ang pagkakataon para tumakas pero nahuli siya ng pulang buhok na si Ken. Agad siyang inatake, nasugatan ng kamay ni Arata at napabagsak siya sa sahig. Tinanong siya ni Ken kung paano nagawa ng isang mahina tulad niya ang pagpatay sa prinsesa. Bago pa makapagpaliwanag si Arata, umuga ang buong bilangguan. Nagkataranta ang mga preso, sinasabing dumating na ang hour of reckoning. Nagsitakbuhan sila, pati si Ken, na iniwan ng laban biglang gumalaw ang malalaking hollow tubes at inatake ang dalawang preso, sinisipsip ang mga ito sa loob. Sa isang iglap, natahimik ang buong piitan. Nagtataka si Arata sa nangyayari nang lumapit ang isang babae at ipinaliwanag na iyon ay gawa ng warden na si Suba. Araw-araw, pumipili raw siya ng dalawang preso at kinakain ng mga ito, kaya tinawag itong hour of reckoning. Kinuha pa ng babae ang hairpin ni Kotoha bilang kabayaran sa impormasyon bago siya umalis. Samantala, sinubukan ni Arata na tumakas gamit ang espada niya. Tinawag niya ang kapangyarihan nito ngunit walang nangyari, tila walang silbi ang sandata. Nakahanap naman si Kotoha ng mainit na tubig para kay Arata at inalok siyang eye massage ang likod nito. Tumanggi siya, pero napansin ni Kotoha ang sugat niya at pinagaling gamit ang mahika. Nagtanong si Arata tungkol dito at ipinaliwanag ni Kotoha na galing siya sa isang servant clan kung saan ang mga babae ay may kakayahang protektahan ng kanilang master. Ginamit niya ang mahika para pakalmayan at paginhawahin ang isip ni Arata. Doon naunawaan ni Arata kung gaano kalalim ang debosyon ni Kotoha sa kanyang master na handa pa siyang sumama sa bilangguan para hindi siya mag-isa. Nagpasalamat siya, ngunit biglang umuga ulit ang piitan. Bumigay ang sahig sa ilalim ni Kotoha at nahulog siya pababa. Natarante si Arata, hindi niya nagawang gumalaw para iligtas siya. Agad niyang hinanap si Kotoha at nagtanong sa mga preso pero wala silang alam. May ilan pang humabol sa kanya dahil nais nilang hulihin ang pumatay sa prinsesa. Habang nagtatago, muli niyang nakita ang babaeng nakausap niya kanina. Nagpakilala ito bilang Awesome. Sinabi niyang may kumakalat na chismis na kapag napatay mo ang pumatay sa prinsesa, makakauwi ka na. Pero hindi raw niya ito pinaniniwalaan, tinanong niya si Arata kung nasaan ang kasama niyang babae. Nang aminin niyang nawawala si Kotoha, inalok pa ni Arata ang bag niya kapalit ng impormasyon. Ngunit sinabi ni Awesome na si Ken ang kumuha kay Kotoha. Ibinigay niya ang impormasyong ito ng libre dahil alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng mahalaga. Pinayuhan niyang magmadali si Arata dahil kilalang troublemaker si Ken. Sa harap naman ni Kotoha, si Ken at ang nakababatang kapatid niyang si JYN ay nagiging parang masunerang tuta. Nagpasalamat si Kotoha sa dalawa dahil iniligtas nila siya nang mahulog siya. Pagkatapos nito, tumakbo si JYN palabas para bigyan ng pagkakataon ng kuya niyang si Ken na mapalapit sa babae. Pero dahil hindi rin alam ni Ken kung ano ang gagawin sa isang babae, umalis siya sa silid. Paglabas niya, nakita niya si JYN na walang malay at si Arata na nasa tabi nito. Inakala ni Ken na si Arata ang sumuntok sa kapatid niya kaya umatake siya ng galit.
Sinubukan ni Arata na ipaliwanag ang sitwasyon pero hindi nakikinig si Ken kaya napilitan siyang bunutin ang espada niya. Sa oras na iyon, nagising si JYN at sinabi sa kuya niya na hindi kalaban si Arata. Biglang may sumugod na preso para atakihin si Ken, ngunit sinipa ito ni Arata at agad na pinabagsak. Nakilala ni Ken ang lalaki bilang miyembro ng karibal nilang gang. Ipinaliwanag ni JYN na inatake siya ng gang na iyon at ninakaw ang singsing niya, ngunit iniligtas siya ni Arata. Hiniling ni Ken kay Arata na bantayan si JYN habang siya naman ay nagmamadaling humabol para kunin muli ang singsing at maghiganti. Dinala ni Arata si JYN pabalik sa silid at doon ikinwento ni JYN ang nangyari habang ginagamot siya ni Kot-oha. Nakidnap daw siya ng isang grupo ng magnanakaw para pilitin siyang sumali sa kanila. Doon niya nakilala si Ken at mabilis silang naging parang magkapatid. Ngunit nang mapahamak ang gang, ginamit nila ang dalawang bata bilang kapalit at ipinadala sila sa Gia. Ang singsing ni JYN ay tanging alaala mula sa kanyang ina at nangako si Ken na makakalabas sila sa bilangguan at makakauwi ng magkasama. Matapos ang lahat, nagkaroon na rin ng pagkakataon sina Arata at Kot-oha na mag-usap ng pribado. Sinabi ni Arata na handa na siyang tumulong sa prinsesa at ang unang kailangan nilang gawin ay humanap ng paraan para makatakas sa piitan. Sinabi ni JYN na imposible iyon dahil si Warden Suba ay isang chosen one na may hawak na divine weapon, kaya hindi nila ito kayang talunin. Dumating si Ken na hawak na ang singsing ng kapatid. Nagpasalamat siya kay Arata sa pagsagip kay JYN, ngunit muli niya itong hinamon sa isang laban. Naniniwala siyang kapag napatumba niya si Arata, makakakuha siya ng tsansang makalabas sa Prison Island. Ngunit bago sila makagalaw, nagsimula ang reckoning. Bumaba ang isang hollow pipe at dinukot si Ken. Ang pangalawa naman ay tinarget si Arata. Nanigas si Arata sa takot, ngunit itinulak siya ni JYN palayo para siya ang makuha kapalit ng kuya niya. Nayanig si Arata sa nangyari. Muli siyang nabigo dahil hindi siya gumalaw para iligtas ang iba. Ngunit ang ginawa ni JYN ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nagpasya siyang iligtas ang magkapatid. Sumunod siya sa malalaking tubo pataas dahil maaaring nandoon ang warden. Alam niyang delikado, kaya nangako siyang poprotektahan si Kot-oha mula sa lahat. Samantala, sina Ken at JYN ay nakatali sa matitibay na iron pipe sa pinakamataas na palapag. Sinusubukan nilang makawala ngunit lalo pang humihigpit ang pagkakatali. Ipinahayag ni Suba, Chuka, na hahatulan niya ang dalawa para sa kanilang mga kasalanan. Binigyan niya sila ng pagkakataong magpatayan, ang mananatiling buhay ang kanyang palalayain. Tumanggi si Ken, ngunit sinabi ni Suba na kapag hindi sila naglaban, pareho silang mamamatay. Ibinagsak sila sa arena at ibinigay ang kanika nilang sandata. Ayaw lumaban ni JYN, pero kinuha ni Ken ang kanyang armas at sinimulang atakihin ang kapatid. Dumating sina Arata at Kot-oha sakto para makita ang pag-atake. Tumalon si Arata papasok sa arena at sumigaw kay Suba na itigil agad ang kabal-iwang iyon. Sinagot siya ng malupit na warden na hindi niya hahayaang may makialam sa tinatawag niyang katarungan. Inatake niya si Arata gamit ang mga tubo, ngunit nakaiwas si Arata at sinabi na hindi masamang tao sina Ken at JYN. Itinuro ni Suba si Ken na desperadong inaatake si JYN. Sinabi pa ni Ken sa kapatid na hindi na siya ang nakababata niyang kapatid. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala kay Arata ng pagtataksil ng pinakamatalik niyang kaibigan. Biglang tumalon si Ken palapit kay JYN para umatake. At napaswing si JYN ang armas niya nang hindi sinasadya, tinamaan si Ken at napalipad ito. Habang nahuhulog si Ken, naalala niya ang unang beses na nakilala niya si JYN sa lungga ng mga magnanakaw. Noong panahong iyon, kakahiwalay lang ni JYN sa pamilya niya at iyak ng iyak. Pinangako ni Ken na ibabalik niya ito sa ina nito para patahanan siya. Sa kasalukuyan, ang tanging pag-asa niya ay makaligtas si JYN at makauwi. Napagtanto ni Arata na sinakripisyo ni Ken ang sarili niya para sa kapatid. Ngunit sa halip na palayain si JYN, ibinilanggo siya ni Suba, sinasabing isa siyang kriminal dahil sa pagtangkang pumatay. Nagngit-ngit si Arata dahil pinaglalaroan lamang sila ng warden, kaya hinugot niya ang espada at ginamit ito para putulin ang mga bakal na tubo at palayain si JYN. Bigla, isang higanteng tubo ang umatake kay Arata. Kumapit siya rito at nahulog mula sa taas, paulit-ulit na hinahampas sa ere. Ngunit pilit pa rin niyang hinahawakan ito. Nakita ng lahat ang nangyayari. Tinanong ni Suba si Arata kung paano niya siya hahamunin gayong hindi man lang niya alam gamitin ang kanyang divine weapon. Sumigaw si Kot-oha ng pangalan niya at biglang naalala ni Arata ang pangakong poprotektahan niya ito palagi. Nanalangin siya sa kanyang divine weapon na ilabas ang tunay nitong kapangyarihan. Biglang nagliwanag ang gintong liwanag mula sa kanyang espada at nabulag ang lahat sa nyebeng liwanag.
Nabalot si Arata sa isang gintong harang at nagsimulang mag-disintegrate ang mga tubo sa paligid habang papalapit siya. Nang makalapit si Arata, inatake siya ni Subay gamit ang buong lakas nito, ngunit isang atake lang ni Arata ang nakanyutralize sa kapangyarihan niya. Lumitaw ang tunay na anyo ng warden mula sa ilalim ng isla, isang matandang lalaki na may mga tubo sa katawan at isang itim na sandatang nakabaon sa kanyang tiyan. Naisip ni Arata na naghihirap ang matanda, kaya tinangka niya itong tulungan. Ngunit nang hawakan niya ang itim na espada, nakita niya ang nakaraan ni Suba. Noon, isa itong mabait at mahabaging tagapagbantay. Pinapayuhan niya ang mga kriminal na baguhin ang kanilang buhay upang makabalik sa labas. Ngunit isang taong pinagkakatiwalaan niya ang nagtaksil sa kanya dahil pakiramdam nito ay minamaliit siya ni Suba. Sinaksak siya nito, itinapon sa bulkan, at pinakupa gamit ang divine weapon. Dahil sa pagtataksil na ito, bumaliktad ang puso ni Suba at naging isang halimaw. Dumating si Ken, hinahanap si Arata. Nakita niya ang maliwanag na liwanag mula sa langit at sinimulang tanungin ang mga tao tungkol sa nangyari. Binalaan si Arata ng tinig ni Suba tungkol sa paparating na panganib at sinabihang umalis agad. Paglitaw ni Suba sa anyong espiritual sa harap ni Ken, napagtanto ni Ken na tinalo na ang matandang warden. Ipinahayag ni Suba na napakalakas ni Arata at maging ang divine sword nito. Ibinunyag din niya na ang sandata ni Arata ay ang Sword of Origin, na nakatakdang pumaimbabaw sa mundo. Samantala, sina Ken at JYN ang naghatid kay Arata sa lumang bangka na dati nilang tinitirhan at ginamit ito para makatakas mula sa isla. Sa kabilang mundo, si AR-88 ay namumuhay pa rin ng walang pakialam kahit nasa bahay ni Arata. Nag-aalala ang pamilya dahil na-diagnose siya ng doktor na may pansamantalang amnesia. Sinabi ng ama na dapat muna siyang hindi pumasok sa paaralan, ngunit tutol ang ina. Para sa kanya, kailangan nilang maging matalino at matapang para maunawaan at masuportahan ang anak nila. Pagbaba ni AR-88 mula sa hagdan, sinabi niyang naninigas ang katawan niya dahil matagal na siyang hindi nangangaso. Nagulat ang lahat pero pinilit ng mga magulang na magpanggap na alam nila ang sinasabi niya. Ang kapatid ni Arata, sa kabilang banda, ay halatang suko na sa sitwasyon. Balik sa mundo ng pantasya, nakabalik si Cam sa kanyang teritoryo, iniisip pa rin ang sinabi ni Suba na ang Sword of Origin ay nasa kamay ni Arata. Hindi kalayuan, halos nagkandabulok ang bangka ni na Arata. Ngunit nakalapag sila sa isang isla. Tiningnan nila ang mapa at sinabi ni Ken na malayo pa sila sa kabisera. Para makarating doon, kailangan nilang dumaan sa teritoryo ni Kena. Nagtanong si Arata tungkol dito kaya ipinaliwanag ni Kotoha na ang 12 bantay ay mga pinuno ng 12 nasasakupan ng kaharian. Dahil wala ang prinsesa, bumabalik na silang lahat sa kani-kanilang mga teritoryo. Bigla nilang nakita ang usok mula sa malayo at sinundan ito hanggang nakita nila ang mga ordinaryong taong nagkakampo sa kagubatan. Nakilala ni JYN ang mga ito bilang mga taga-nayon niya at agad siyang tumakbo papunta sa kanila. Nakilala rin nila siya at sinabi ni JYN sa lahat na ligtas nang lumabas ngayon. Sakto namang lumabas ang kanyang ina mula sa tent at labis siyang naging emosyonal nang makita ang anak niyang bumalik. Nagyakap silang dalawa at dumating din sina Ken at ang iba pa. Ikinwento ni JYN sa kanyang ina kung paano siya iniligtas ni Ken at nagpasalamat siya rito. Sagot ni Ken na wala iyon, pero nalulungkot na siya dahil pakiramdam niya ay maaaring mawala na sa kanya si JYN ngayon. Samantala, kinausap ni Arata ang mga villagers at nalaman niyang maaaring sumiklab ang digmaan dahil nagbalik na ang 12 Guardians para bawiin ang kani-kanilang teritoryo at lahat sila ay ambisyosong magpalakas pa. Dahil dito, tumatakas ang mga villagers patungo sa malalayong lugar para makaiwas sa gulo. Nagtataka si Arata kung ano ang mangyayari ngayon at sinabi ni Ken sa kanya na isa sa 12 Guardians ang tiyak na anggat at magiging hari. Sinabi niya na noong nakaraan, palaging naglalaban ng 12 Guardians ngunit pinigilan sila ng prinsesa at nagdala ito ng kapayapaan sa buong kaharian. Umalis sina JYN at ang mga villagers at sina Arata at ang kanyang mga kaibigan ay sumunod para magpaalam. Dumating sila sa isang talon na halos nawawala tuwing katapusan ng buwan na nagbubukas ng daan patungo sa isang sikretong lagusan. Umalis ang mga villagers at binati sina Arata at Kakoa ng magandang kapalaran. Nagpaalam din si JYN kina Arata at Kakoa at sinabi niyang sumama si Ken sa kanya. Ngunit hindi sumama si Ken at habang lumalakas ang agos ng talon, dinala ng ina ni JYN ang anak niya palayo. Nagtataka si JYN sa nangyayari ngunit ngumiti si Ken at sinabi sa kanya na mamuhay siya ng masaya kasama ang kanyang ina hanggang sa muli nilang pagkikita. Bumalik ang talon sa buong lakas nito at nang magsara ang lagusan, napaluha si JYN. Tinanong ni Arata si Ken kung bakit niya ginawa iyon at sagot niya na ang grupo niya ang dumukot kay JYN kaya wala siyang karapatang manatili kasama ang pamilya nito.
Sinabi niyang dapat na ring magpatuloy sa sariling landas sina Arata at Koha dahil gusto niyang mapag-isa. Ngunit hinawakan ni Arata ang kamay niya at sinabi niyang sasama pa rin sila sa kanya. Kahit nag-aalangan, nagdesisyon si Ken na sumama sa kanila. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nang magpasya ang grupo na magpahinga, nakakita sila ng isang napakalaking halimaw na ikinagulat ni Arata. Umungol ito ng malakas at nagsimulang habulin sila. Tumakbo sila, nadapa, at dumaan ang galit na halimaw sa ibabaw nila nang hindi namamalayang nasa ilalim lang sila. Nang makalayo na sila, napansin nilang may gumagalaw sa mga halaman at nakita nila ang isang babae na may hawak na itlog ng halimaw na iyon. Muling nakita ng halimaw ang grupo at nagtakbuhan silang lahat. Huli nang nakareact si Ken kaya siya ang hinabol habang nakatakas ang iba. Tinanong ni Arata at Koha ang babae na si Hino kung bakit niya ninakaw ang itlog ng halimaw dahil napakadelikado nito. Sagot ni Hino na malapit ng manganak ang kanyang amo kaya gusto niyang dalhin ang napakalaking itlog para pampalusog. Biglang napisa ang itlog at lumabas ang baby monster kaya nadismaya si Hino dahil wala na siyang magagawa. Dumating ang amo ni Hino na si Oika sakay ng kakaibang kabayo at si Ken ay nasa likuran niya. Sabi ni Ken na iniligtas siya ng taong ito at nang magpasalamat si Arata kay Oika, bigla siyang nilanat ng mataas at nawala ng malay. Pagkagising ni Arata, nakita niya ang sarili niya sa bahay ni Oika kasama si Ken sa tabi niya. Dumating ang asawa ni Oika na may dalang damit na pamalit at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang gising na si Arata. Pagkatapos noon, sinuri ni Arata ang mga gamit niya at nakita niya ang smartphone niya. Agad niya itong kinuha at sinubukang itago mula kay Ken na parang may nakakainis na pinsang bata na gustong malaman kung may laro ba ang cellphone niya. Binuksan ni Arata ang phone at sa kabutihang palad gumagana pa ito. Ang huling mensahe sa inbox ay mula kay Sugaru, ang bago niyang kaibigang sa huli ay nagtaksil sa kanya. Medyo nalungkot si Arata sandali ngunit biglang may naalala si Ken. Sinabi niya kay Arata na ang taong si Oika ay isa sa mga pinagkakatiwalaang lingkod ni Ken. Kapag nalaman nito ang tunay nilang pagkakakilanlan, maaari silang mapahamak. Natarante si Arata nang marinig ito. Saktong pumasok si Oika sa kwarto na may hawak na divine sword. Ginamit niya ang kapangyarihan nito para ayusin ang sira-sirang sibat ni Ken. Nang makita niyang nagulat si Arata, sinabi niyang hindi lahat ng divine weapons ay para sa pagkawasak. Idinagdag niya na ayaw din niya ng digmaan at dahil mabait na pinuno si Kana, maunlad ang rehiyon niya. Sa kabilang banda, nasa tahanan si Kana at dumalaw siya sa libingan ng isang napakahalagang tao sa buhay niya. Nangako siya rito na magiging hari siya at kukunin ang trono para sa kanya. Dumating ang isang sundalo at nagbalita na ang isa sa pinakamalalapit niyang lingkod ay inatake. Agad na nagtungo si Kana at nadatnan niyang pinatay ang lahat sa loob ng tahanan. Mula sa nag-iisang nakaligtas, nalaman niyang si Eika ang umatake. Lubos na nabigla si Kana dahil si Eika ay isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Nalaman din niyang inatake rin ang iba pa niyang lingkod. Nagmamadali siyang pumunta sa kanila ngunit lahat ay pinatay maliban kay Oika. Nagpasya si Kana na magtungo agad sa nayon ni Oika para mailigtas man lang siya. Balik sa nayon, payapa ang lahat. Narinig na ni Oika ang tungkol sa papalapit na digmaan ngunit hindi siya sasali dahil ayaw niya ng pagdanak ng dugo. Sinabi ni Arata na napakawalang sense ang magpatayan para lang tumaas ang ranggo. Sagot ni Oika na hindi kailangan pumatay para maging hari. Ipinaliwanag niya na kung mapasunod ng isang mandirigma ang ibang mga chosen warrior, maaari niyang pag-isahin ang lahat ng divine weapons at maging hari ng walang dugo na dadaan sa kamay niya. Narealize ni Arata na iyon ang ginawa ni Sakuba. Sakto namang narinig din ni Oika ang tungkol doon. Nabalisa si Arata dahil baka nadiskubre na ang sikreto niya. Sinabi ni Oika na ang pumatay sa prinsesa ay isa ring chosen one na nakatakas mula sa bilangguan. Kung totoo raw na napasuko nito si Sakuba, ibig sabihin ay napagbintangan lamang siya. Ipinaliwanag niya na ang divine weapon ni Sakuba, ang Samoa, ay nakakakita ng tunay na pagkatao ng kahit sino kaya hindi ito susunod sa isang kriminal. Pagharap ni Oika, tila ipinahihiwatig niyang alam niyang si Arata ang tinutukoy. Pero bago may mangyari pa, sinabi ng isang lingkod kay Oika na may bisitang naghihintay sa kanya. Paglaon, inihanda ni Hino ang lahat para sa agarang pag-alis ni Arata at ng grupo dahil ang bisita sa bahay nila ngayon ay si Eika. Sa kabila ng panganib, palihim na pumunta si Arata at ang iba pa sa meeting room. Doon nila narinig si AKA na kinakausap si Oika. Ibinunyag ni AKA na si Kanana ang pumatay sa prinsesa at isinisisi niya ang lahat kay Ko na sinasabi niyang siyang tunay na mastermind ng asasinasyon. Ayon pa kay AKA, ginagamit lang daw ni Ko si Alda para iliga ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ng mga paratang, diretsyong sinabi ni AKA kay Oika na sumama na lang siya sa kanya at maging lingkod niya, imbes na tumulong sa isang mamamatay tao.
Ngunit tumanggi si Oika. Hindi raw siya naniniwala sa sinasabi ni AKA at kahit patotoo ang mga sinabi, mananatili siyang tapat kay Kana. Susundan niya ito anuman ang maging kasalanan nito. Sumagot si AKA sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang Divine Spear. Itinarak niya ito sa lupa at biglang tumubo ang malalaking earth spikes. Hindi nasaktan si Oika, pero na-hostage ang buntis niyang asawa. Nagtanong si Oika kung bakit ginagawa ito ni AKA, lalo na't hindi naman niya kailangan ng tulong ni Oika para maging hari. Sagot ni AKA, nais niyang makuha ang lahat ng divine weapons, at nakuha na raw niya ang sandata ng 6 pang servants ni Kana. Pagkatapos, tinanong niya si Oika kung hahayaan ba nitong mamatay ang asawa niya o susuko ng mapayapa. Nagulat at natarante si Arata sa narinig sa kung gaano kababa ang kayang gawin ni AKA para sa kanyang layunin. Akma na sanang bunutin ni Arata ang kanyang sandata, pero naramdaman ito ni Oika. Ipinahayag niya agad na susuko siya, kapalit ng pangako ni AKA na hindi niya sasaktan ang kanyang asawa o ang mga bisita. Pumayag si AKA. Binunot ni Oika ang kanyang sandata at tuluyang nagpasakop sa superior divine weapon ni AKA. Lumiwanag ang katawan niya, naging enerhiya, at pumasok sa espada na agad namang sumanib sa divine weapon ni AKA. Napaiyak ang asawa ni Oika nang matanto niyang nawala na ang kanyang asawa. Napatulala rin ang lahat sa kanilang nasaksihan. Maya-maya, 2 servants ang napasugod dahil sa ingay. Walang pag-aatubili, pinatay sila ni AKA. Nakiusap ang asawa ni Oika na huwag siyang patayin, ngunit pinaslang din siya ni AKA nang walang habag. Nagnitngit si Arata sa galit at inihalin tulad si AKA sa isang demonyo. Sa sandaling iyon, napunit ang kortina dahil naramdaman ni AKA ang presensya nila sa likuran. Papunta na sana siya kay Arata para umatake, ngunit biglang dumating si Ko. Nang makita ni Ko ang naganap na patayan, hindi niya napigil ang tanungin si AKA kung paano niya nagawa ang ganito. Tugon ni AKA, nagsimula na ang digmaan para sa trono at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Sa matinding galit, gumamit si Kana ng apoy upang umatake, ngunit hinarang ito ni AKA gamit ang stone wall. Sunod ay tumalon si Kana mula sa itaas para sumugod muli, ngunit na-block pa rin ni AKA. Nagpadala si AKA ng serye ng rock spikes na nagawa ni Kana na iwasan. Isa rito ang muntik nang tumama sa kanya ngunit tumama sa barko niya. Naglabas pa si AKA ng mas maraming spike hanggang mapalibutan si Kana. Pagkatapos ay pinaulanan niya ito ng rock bullets. Pinagtanggol ni Kana ang sarili gamit ang firewall, ngunit umatake si AKA mula sa likuran. Pareho silang nahulog pababa, at ang banggaan ng kanilang mga sandata ay lumikha ng malakas na shockwave na nagpayanig sa buong lugar. Naitapon sina Arata at ang iba, ngunit mabilis na ginamit ni Arata ang kanyang barrier ability para ligtas silang makalapag sa kabilang panig. Balot ng galit at apoy si Ka at sinigawan si AKA, tinatanong kung bakit niya ito ginawa. Sagot ni AKA, naalala mo si M? Ang kaibigang nagmahal sa'yo na namatay dahil sa'yo. Nang marinig ang mga sinabi ni Kana, tila nawalan siya ng lakas at agad niyang nabitiwan ang kanyang sandata na lumipad papunta kay AKA. Itinarak ni AKA ang kanyang divine weapon sa lupa at mula roon ay lumitaw ang mga stone replicas ng divine weapons ng mga servants ni Kana. Ipinahayag niyang nakuha na niya ang lahat ng iyon at ngayon kukunin niya pati espada ni Kena. Lumubog ang espada sa lupa. Dahil dito, sinugod ni Kenneth si AKA, ang kaibigan niyang kasama niyang lumaki at nakipagsanay mula pagkabata. Pero kahit noon pa man, si AKA ang mas malakas sa kanilang dalawa. Madali niyang napigilan ang pag-atake ni Kana, gaya ng dati. Hinailan niya ito palapit at inakusahan na siya ang unang nagtaksil sa lahat. Tinulak niya ito palayo at saka pinalo ng sunod-sunod gamit ang earth whips, sinasabing hindi niya ito papatayin, gusto niyang mabuhay si Kana sa kahihiyan at sakit ng sarili niyang kabiguan. Sa kabila ng lahat ng kasamaan ni Kena, hindi naiwasang maawa ni Arata sa kalagayan niya. Lumabas siya at sinabi kay AKA na tumigil na dahil kaiya-hiya para sa isang mandirigma ang bugbugin ang taong wala ng sandata. Alam ni AKA na isa ring chosen one si Arata, kaya tinanong niya ito kung gusto rin bang maging hari. Sagot ni Arata, walang saysay ang pagiging hari kung kailangan niyang pumatay ng mga inosenteng tao para makarating sa trono. Tinawanan siya ni AKA at sinabing wala raw lugar sa mundong ito para sa ganoong klaseng walang kwentang mataas na prinsipyo. Ayon kay AKA, sa bawat chosen one na may divine weapon, 2 lang ang pagpipilian, sumuko sa mas malakas o maging mas malakas at pasukuin ang iba. Pagkasabi nito, iniwan niya si Kana at nilubog ito sa alikabok na nilikha ng kanyang pag-alis. Pagkatapos ng insidente, malungkot ang lahat. Lumapit si Hino kay Kana at nakiusap na ibalik nito ang kanyang mahal na master.
Sinabi niyang si Oika ang taong pinakagalang at pinakaniwala kay Kana at naniniwalang kayang-kaya nitong gawin ang kahit ano. Pinipigilan ni Kana ang kanyang kalungkutan habang sinasagot siyang imposibleng maibalik si Oika dahil ang kaluluwa nito ay naging bahagi na ngayon ng sandata ni AKA. Naiiyak si Hino at isinumpa si Kana at AKA dahil winasak nila ang kanyang kaligayahan. Humingi lamang ng tawad si Kana bago umalis. Pero hinarang siya ni Arata, tinanong kung bakit mukhang napakalungkot. Tinanong niya kung nalulungkot ba ito dahil nawala ang sandata niya o dahil nawala ang mga taong buong pusong nagtiwala sa kanya. Hinawakan pa ni Arata ang kwelyo nito, galit na galit, at tinanong kung hindi man lang ba niya inisip na darating sa kanya ang karma matapos niyang traidorin ang prinsesa. Sinabi niyang wala siyang karapatang magkunwaring malungkot ngayon. Tinabig ni Ka ang kamay ni Arata at sinabing wala itong alam. Iginigiit niyang noon pa man, hindi patas ang pagtrato sa kanila sa ilalim ni Kiko. At hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong iyon para patayin ito at palayain ang sandata ng lahat. Umalis siya pagkatapos noon. Si Hino naman ay sumigaw kay Arata, sinasabing kinamumuhian niya ang lahat ng Chosen Warriors. Hindi alam ni Arata kung ano ang sasabihin o gagawin. Lumayo siya at mag-isa hanggang dapit hapon. Naisip niya ang huling pakiusap ni Kiko at kung gusto ba talaga nitong lumahok siya sa labang para sa pagkamahari. Dumating si Nakatoa at Ken at hinikayat siyang lumaban din. Pero galit at inis si Arata sa sarili dahil wala siyang nagawa para iligtas sina Oika at ang asawa nito. Sinabi niyang gusto niyang maging mas malakas at pasukuin si AKA, pero kung gagawin niya iyon, magiging katulad lang siya nito. Dito sinabi ni Ken kay Arata na tigilan niya ang pag-arte na parang duwag. Nagpahinga sila sa isang abandonadong kubo at lumabas si Ken para maghanap ng halamang gamot. Nang mag-isa sina Arata at Kotoha, bigla itong kumapit sa kanya, sinasabing isa lang siyang normal na babae na minsang kailangang ilabas ang tunay niyang nararamdaman. Naiilang si Arata, ngunit napagtanto niyang hindi para sa kanya ang damdamin ni Kotoha, kundi para kay Arata too. Kaya wala ring saysay na palapitin ang sarili. Lumabas siya ng kubo at ginamit ang kanyang lucky charm upang makipag-usap kay Arata too. Nag-ulat sila sa isa't isa tungkol sa mga nangyayari sa kani-kanilang mundo. Pagkatapos, tinanong ni Arata si Arata 2 tungkol sa nararamdaman nito para kay Kotoha. Sagot ni Arata 2, magkasama silang lumaki at tinitingnan niya ito bilang isang nakababatang kapatid na kailangan niyang protektahan sa lahat ng pagkakataon. Naisip ni Arata na masasaktan si Kotoha kapag nalaman yon, pero nangako siyang poprotektahan ito para sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Arata 2 na pumasok siya sa school at pinatino niya ang isang nakakainis na lalaking nagngangalang Masado. Nang marinig ni Arata ang pangalang Mado, biglang nanginig ang pakiramdam niya. Ngunit bago pa siya makasagot sa tanong ni Arata 2 kung may problema ba, biglang nagsara ang portal. Nakatulala pa rin si Arata nang biglang sumulpot si Kana sa likuran niya at sinakal siya. Sinabi nitong ibigay ang Divine Sword of Origins, ngunit tumanggi si Arata. Tinulak siya ni Ka at itinapon sa lupa. Sa isang iglap, napapaligiran sila ng apoy. Naguluhan si Arata kung paano nakakagamit ng apoy si Kana kahit wala siyang espada. Ngunit ipinaliwanag nitong ang apoy ay mula sa natural na fenomeno ng lugar at bilang isang chosen one, kaya niya itong manipulahin kahit wala ang sandata niya. Inatake siya ni Kana gamit ang apoy kaya tinawag ni Arata ang espada at ginamit ang kapangyarihan nito upang harangin ang pag-atake. Nang maglaho ang shield, muli siyang sinabihan ni Kana na ibigay ang espada kapalit ng buhay niya. Lumapit si Kana, nanginginig si Arata at tinanong niya kung bakit pinili ng Sword of Origins ang isang mahina at duwag na katulad niya. Kinuha ni Kana ang espada at tatawiran na sana si Arata nang biglang tumakbo si Kotoha at pinigilan siya. Ngunit biglang nabalot ng apoy si Kotoha. At napabalikwas si Kana nang makita ang nakakatakot na alaala ng kanyang nakaraan. Tumakbo si Arata para tulungan siya, ngunit sinabi ni Kotoha na huwag lumapit dahil mas mahalaga ang tungkulin niya. Gayunman, sumugod si Arata sa apoy dahil ipinangako niyang poprotektahan niya siya. Sa sandaling iyon, sumakit ang lumang sugat sa balikat ni Kana at nabitawan niya ang espada. Tinaakbo niya sina Arata at Kotoha upang sagipin sila, ngunit nawalan siya ng malay. Sa pagkawala ng malay ni Kana, nakita niya ang kanyang nakaraan. Siya ang anak ng Panginoon ng kanilang teritoryo at sina AKA at ang batang si Eme ang kanyang mga aliping kasama niyang lumaki. Si AKA ang kaparehan niya sa pagsasanay at si Eme naman ang batang gusto niya. Ngunit nang isang araw mamatay ang Panginoon, nag-alsa ang mga alipin at tinangkang patayin si Ko. Tumakas siya kasama sina AKA at Eme, ngunit nanatili si AKA upang salubungin ang mga umatake. Habang lumalaban si AKA, dinala ni Ko si Eme sa isang bangka at umagos sila hanggang mapadpad sa isang malayong isla.
kung saan sila natagpuan ng isang grupo ng mga tao, kabilang ang batang si Moika. Pagkagising ni Kana mula sa panaginip na pagkamalan niyang si Kotoha ay si MA. Sinubukan niyang mabuhay ng masaya at kalimutan ang nakaraan, ngunit isang araw ay nagkasakit siya at si Emmy ang umakyat ng bundok para kumuha ng halamang gamot kahit binalaan niya itong mapanganib ang apoy sa panahong iyon. Nang magising siya at makita ang bundok na nasusunog, sinundan niya ang kutob at tumakbo roon. Nahuli na siya, napalibutan na si Emmy ng apoy. Tinangka niya itong iligtas ngunit inatake siya ng apoy, tinamaan ng balikat niya at nahulog siya sa bangin. Nang makabalik siya sa taas, nakita niyang unti-unting nasusunog si Emmy hanggang sa mamatay. Naisip ni Kenota na wala nang saysay ang buhay niya at sinubukan niyang magpakamatay, ngunit lumitaw sa harap niya ang fire god na si Hira sa anyo ng espada. Napumili sa kanya bilang tagapagdala nito. Para kay Kenota, si Emmy ang espadang iyon at gusto niyang makuha muli ito kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos pakinggan ng kwento, inalok siya ni Arata na sumama sa kanila. Nangakong tutulungan nila itong mabawi ang espada at magbago ang kaharian. Tinanggap iyon ni Kenota at umabot ang balita sa iba pang miyembro ng 12 Guardians. Naghahanda na silang kumilos lalo na't gumagalaw na ang 6 na Guardians na laging magkakasama. Bantay ngayon ng 6 na Guardians ang katawan ng prinsesa na bahagya na lang nabubuhay. Sigurado silang hindi na ito makakabalik ngunit narinig nila ang balitang nakuha ni Arata ang Sukuyo, ang Sword of Origins. Natatakot sila na kung magtagpo ang prinsesa at Sukuyo, maaaring mabuhay muli ang prinsesa. May isa sa kanila na nagsabing naghanda na siya para hindi mangyari iyon. Pumunta sila sa Candle Forest, ang lugar kung saan nagpapalitan ng katawan ng dalawang Arata. Alam ng 6 na Guardians na ang Arata sa harap nila ay mula sa ibang mundo, kaya nagpadala sila ng isa nilang kasama sa loob ng kagubatan upang gisingin ang isang kapangyarihang kailangan nila upang talunin siya. Samantala, sa totoong mundo, nagwawala si Masado matapos siyang mapahiya at matalo ni Arata dalawa. Nag-away sila ng kanyang ama na tinawag siyang walang kwenta dahil tumigil siya sa sports pagkatapos matalo. Nang gumanti ng salita si Masado at tinawag na corrupt at mandaraya ang ama niya, sinampal siya nito at sinabing iniwan sila ng kanyang ina dahil failure siya. Sa oras ding iyon, umuwi si Arata dalawa at sinabi sa ina niya na walang nangyari sa eskwela. Pag-akyat niya, pinigilan siya ng ate niya at sinabing kausapin niya pa ang kanilang ina dahil matagal na itong nag-aalala sa kanya. Hindi magawa iyon ni Arata dalawa dahil wala siyang naging ina sa sariling mundo. Habang iniisip kung ano ba talaga ang past ng orihinal na Arata at Masado, napansin niyang paikot-ikot sa labas ng bahay ang bagong kaibigan niyang si Suguro. Nang mapansin ni Suguro na nakita siya ni Arata dalawa, mabilis siyang tumakbo palayo, ngunit nasundan siya ni Arata at naabutan. Tinanong siya ni Arata dalawa kung magkaibigan ba sila. Akala ni Suguro ay narinig ni Arata dalawa ang sinabi niya noon sa mga bully na hindi sila magkaibigan at ipinaliwanag niyang napilitan lang siyang sabihin yon para hindi siya bugbugin. Nagsimula siyang umiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sinabi naman ni Arata dalawa na wala siyang dapat ikabahala dahil kaibigan pa rin niya ito. Napaalala yon kay Masado kaya hiniling ni Arata dalawa kay Suguro na dalhin siya sa lugar nito. Pagdating nila sa metro station, nadat na nilang pinagtatawanan si Masado ng sarili nitong barkada habang galit na galit itong nakaupo. Nang lapitan sila ni Masado, tinanong siya ng mga kaibigan niya kung gusto ba niyang makipag-away. Bago pa magsimula ang gulo, dumating si Arata dalawa at sinabi niyang sasama siya sa panig ni Masado para patas ang laban. Dahil doon, nagtakbuhan ng mga kaibigan ni Masado. Tinanong ni Arata dalawa si Masado kung ayos lang ba siya. Nainis lalo si Masado dahil ayaw niya ng tulong at inaakala niyang minamaliit siya ni Arata. Gaya ng araw na sinadya raw nitong magpatalo sa karera para manalo siya. Hindi alam ni Arata dalawa ang tinutukoy nito at muntik na niyang sabihin ang katotohanan na hindi siya ang tunay na Arata, ngunit biglang dumating ang nanay ni Arata dalawa. Sinampal siya nito dahil umalis siya ng bahay nang hindi nagsasabi at napaiyak ito sa sobrang pag-aalala. Nayanig ang damdamin ni Masado nang makita iyon at naalala niya ang araw na iniwan sila ng kanyang ina matapos mahuli ang ama niyang nangangalunya. Umalis siyang nanginginig sa galit at sinisi ang lahat pati si Arata. Para sa kanya, nagsimula ang pagbagsak ng buhay niya noong araw na sinadya raw ni Arata na magpatalo para hayaan siyang manalo. Sinumpa niya si Arata at sinabing papatayin niya ito. Sa kabilang mundo, kinausap ng Tattooed Guardian ang kagubatan at inutusan itong buksan ang daan patungo sa kabilang mundo at dalhin siya sa taong may pinakamalalim na galit kay Arata. Bigla silang napadpad ni Masado sa ere, tila lumulutang, at ipinasa ng Guardian sa pamamagitan ng mahika ang lahat ng impormasyon na mayroon sila tungkol kay Arata. Pagkatapos nito, nagpalitan sila ng pwesto.
Nang makalabas si Masado mula sa kagubatan, naunawaan niyang ang Arata na nakaharap niya noon ay hindi ang tunay na Arata. Tinanong niya ang 5 natitirang Masked Guardians kung nasaan ang tunay na Arata dahil papatayin niya ito. Samantala, naglalakad sina Arata at ang grupo niya sa isang kagubatan nang biglang bumuhos ang ulan. Ipinaliwanag ni Kenota na naglalakbay kasama si Ama na nasa teritoryo sila ni Yoru, isa sa 12 Guardians na may kakayahang kontrolin ng tubig at magpatawag ng ulan. Habang naghahanap sila ng masisilungan, tinanong ni Arata si Kenota tungkol sa mga kapangyarihan at personalidad ng iba pang Guardians. Tumanggi si Kenota dahil kalaban pa rin nila ang mga ito, ngunit sinabi niyang bihirang magtulungan ang 12 Guardians. Lalo pang hindi maintindihan ng 6 na Masked Guardians dahil wala pang nakakakita ng tunay nilang mukha o ng mga kapangyarihan nila. Samantala, dinala ng 5 Masked Guardians si Masado sa kanilang punong tanggapan. Ipinahayag nila sa kanya na si Arata ay nagiging isang chosen warrior at balak nitong maging hari ng kaharian. Sinabi nila na siya lamang ang maaaring huminto kay Arata dahil sa matinding galit na nasa puso niya. Para magawa yon, kailangan din niyang maging isang chosen warrior. Hindi man lubos na nauunawaan ni Masado ang lahat, handa siyang gawin ang kahit ano para lang talunin si Arata. Dinala siya ng 5 Guardians pababa sa kailaliman ng kanilang basement kung saan binuksan nila ang pinto patungo sa isang silid na naglalaman ng nag-iisang sandata na kayang talunin si Arata at ang espada niyang si Tsukuyo. Ipinakita nila kay Masado ang ipinagbabawal na banal na sandata na tinatawag na Orochi na napapalibutan ng mga mummified remains ng lahat ng nagtangkang angkinin ito. Matagal na itong natutulog, ngunit sinabi nilang kung may sino mang may sapat na puot sa tagapagdala ng Tsukuyo. Majay gising ang Orochi at pipili ng bagong may-ari. Nang kunin ni Masado ang espada, nagising ang Orochi. Naramdaman ng lahat ng Chosen Warriors ang kakaibang enerhiya. Si Arata na may nakadama ng tindi ng sakit mula sa hawak niyang espada. Binalot ng madilim na enerhiya ang katawan ni Masado at nahirapan siyang kontrolin ito. Bigla siyang napadpad sa loob ng domain ng nakakatakot na Diyos na nakaselyo sa espada. Tinanong siya ng Diyos kung gaano kalalim ang kanyang galit. Sinabi ni Masado na nais niyang magkaroon ng kapangyarihan para wasakin si Arata at pumayag ang masamang Diyos. Ipinagkaloob nito kay Masado ang lahat ng puwersa ng Orochi at pinili siyang maging mandirigmang magpapalaganap ng puot at karahasan sa mundo. Kinabukasan, naglakad si Masado papunta kay Arata na biglang nakaramdam ng matinding sakit mula sa Tsukuyo. Hinugot niya ang espada at napansing kakaiba ang reaksyon nito. Biglang lumitaw si Masado sa harap nila. Hindi makapaniwala si Arata at tinanong kung bakit naroon siya. Walang salita, inilabas ni Masado ang madilim na espada Orochi mula sa kanyang katawan at agad nitong ginamit ang kapangyarihan upang magpakawala ng isang dark slash kay Arata. Natarante si Arata ngunit na-activate niya ang barrier ability ng Tsukuyo para protektahan ang grupo. Pagkatapos noon, tinanong ni Kotoha kung sino ang lalaking iyon. Sinubukan ni Arata tanungin si Masado kung bakit siya naroon sa mundong ito. Binalik lang ni Masado ang tanong at sinabing lang niya baka raw lumayo si Arata sa mundo nila dahil takot ito sa kanya. Dahil sa reaksyon ni Arata, lalo pang nakumbinsi si Masado na tama ang hinala niya. Tinawag niyang duwag, walang gulo god at laging nagpapapi si Arata. Nakakahiya raw na ang isang tulad niya ang may hawak ng pinakamalakas na espada sa buong mundo. Patuloy na inalipusta ni Masado si Arata hanggang sa manginig ito sa galit at desperasyon. Biglang naglaho ang liwanag ng espada ng Origins at nagsimulang kumawala ang madilim na kapangyarihan mula rito. Nagulat ang lahat, maging ang Sword of Origins ay tila nahahatak na rin sa kadiliman. Nagpakawala si Arata ng napakalakas na Dark Blast. Kahit ginamit ni Masado ang kanyang espada upang makaiwas, nataman pa rin siya. Ngunit hindi pa tapos si Arata. Sinabi niyang pagbabayaran ni Masado ang lahat ng sakit at pagdurusang idinulot nito sa kanya. Kumalat sa buong katawan ni Arata ang itim na enerhiya at nagsimula siyang maging isang tunay na demonyo. Sinabi ni Kenota na kailangan siyang pigilan bago tuluyan siyang lumunin ng pagiging demonyo. Tumakbo si Kotoha papunta kay Arata at niyakap siya, hindi alintana ang panganib. Nakiusap siyang huwag maging demonyo si Arata dahil naniniwala siyang isa siya sa pinakamabait na tao sa mundo. Dahil dito, unti-unting naglaho ang madilim na enerhiya at bumalik ang ulirat ni Arata. Nawala naman ng malay si Kotoha. At agad siyang sinalubong ni Ken para alalayan. Handa na sanang umatake muli si Masado, ngunit dumating ang 5 Masked Guardians at inutusan siyang umatras muna. Hindi inakalang maging si Arata, ang may hawak ng Sword of Origins, ay maaari ring mag-demonize. Dahil dito, napagdesisyonan ng 6 na Guardians na kailangan munang gisingin ni Masado ang buong kapangyarihan ng Orochi bago niya harapin si Arata. Tiningnan muna ni Masado ang lupaypay na Arata bago siya tuluyang umalis.
Noon na-realize ni Kenota na ang 6 na Guardians ay malinaw ng kalaban nila. Ngunit masyadong sugatan ng damdamin ni Arata, nahihiya, naguguluhan, at wasak ang loob. Hindi niya napansin ang mga nangyayari. Nabitiwan niya ang espada. Sinamantala ni Kenota ang sandali. Sinunggaban ng Sukuyo, at agad tumakbo palayo. Hinabol naman siya ni Ken para mabawi ang espada. Doon lang napansin ni Arata na nakahandusay at walang malay si Kotoha. Agad niya itong nilapitan, desperadong tinatawag ang pangalan niya. Nagising si Kotoha at natuwa nang makitang bumalik si Arata sa normal. Naghanap sila ng masisilungan sa isang abandonadong kubo. Doon na nang balik ang guilt ni Arata dahil nasaktan niya si Kotoha. Pero tinanong lamang siya ni Kotoha tungkol kay Masado at kung ano ang ibig sabihin ng ibang mundo na binanggit nito. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Arata pero napaatras ito. Noon napagtanto ni Kotoha ang totoo, hindi siya ang Arata na kilala niya mula pagkabata. Kinumpirma ni Arata ang hinala niya. Ipinaliwanag niyang nagpalitan sila ng katauhan ni Arata dalawang matapos siyang pumasok sa kagubatan ng Sea of Trees. Sinubukan daw niyang sabihin ang katotohanan noon pa, pero hindi siya pinaniwalaan at wala ring oras para patunayan ito. Humingi siya ng tawad, ngunit wasak ang puso ni Kotoha nang marinig na wala sa tabi niya si Arata 2. Tiniyak naman ni Arata na ligtas si Arata 2 sa modernong mundo. Nang tanungin ni Kotoha kung sino ang taong nagtulak kay Arata sa pag-demonize, ipinaliwanag niyang si Masado yon, isang taong labis na kinasusuklaman siya. Ikinwento niya na araw-araw siyang binubuli ni Masado at ng mga kaibigan nito noong middle school at dahil duwag siya noon, hindi siya lumalaban. Sinabi niyang hindi niya ginusto ang kapangyarihang kayang manakit ng iba, ngunit nasa kanya na ito ngayon. Pagkasabi noon, lumabas si Arata para pakalmayan ang isip niya. Samantala, natagpuan naman ni Ken si Kenota. Sinubukan niya itong atakihin para mabawi ang espada, ngunit sinabi ni Kenota na ibabalik niya iyon ng kusa. Pagbalik nila, nadatnan nilang tulala si Arata. Tinanong ni Kenota kung hindi babalak ni Arata bawiin ang espada. Nang walang reaksyon, inipon niya ang pagkadismaya, sinunggaban si Arata, isinandal ito sa puno at itinarak ang espada sa tabi niya. Tinanong ni Arata kung bakit ibinabalik ni Kenota ang Sukuyo. Sumagot si Kenota na ang Divine Sword ay napakabigat, puno ng responsibilidad at si Arata lamang ang maaaring gumamit nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Arata ang pagsasanay kasama si Ken, ngayon ay mas focused at determinado. Biglang nagpasya si Kenota na siya mismo ang magiging sparring partner. Sinuri niya ang sandata ni Arata para ibaba ang depensa nito, pagkatapos ay bigla siyang umatake. Nagawang salagin ni Arata ang mga atake, ngunit lalo siyang siniksik ni Kenota. Habang tinutulak siya sa limitasyon, sinabi ni Kenota na ang lalaking nakalaban nila kahapon ay kasapi ng 6 na Guardians at siguradong hindi iyon titigil hanggang mahanap si Arata. Sa ngayon, sobrang hina ni Arata para harapin ito. Sa ganitong bilis, ni sarili niya ay hindi niya kayang protektahan. Na-disarma si Arata nang maaga ni Kenota ang espada at ihagis ito pababa sa lambak. Sinabi nitong hindi pa siya karapat-dapat gumamit ng Sukuyo. Ibinigay ang huling hamon, hanapin ang Divine Sword bago lumubog ang araw, kung hindi ay magwawatak-watak ang kanilang grupo. Dala ng pagkainis at takot, bumaba si Arata sa kagubatan sa ibaba. Doon niya nakita ang isang napakalaking lobo na may hawak na Sukuyo sa ngipin nito. Agad tumakbo ang lobo, at walang pag-aalinlangan siyang hinabol ito. Hindi na alam ni Arata kung bakit niya ginagawa yon, pero patuloy pa rin siyang humahabol sa lobo. Habang tumatakbo, biglang lumitaw sa paningin niya ang isang alaala ni Masado na tumatakbo sa tabi niya. Noon, sinasabi ni Masado kay Arata na ang pagtakbo kasama siya ang pinakamagandang bahagi ng buhay niya, at palagi niya itong hinikayat na tumakbo nang nakatingin sa unahan. Pagbalik ni Arata sa ulirat mula sa alaala, napansin niyang huminto na ang lobo. Naisip niya kung paano naging pinakamatalik niyang kaibigan si Masado noon, at kahit ngayon, gusto pa rin niyang maintindihan ang dahilan sa likod ng galit nito. Bumalik siya sa grupo dala ang espada, at pumayag si Kenota na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pinuntahan ni Arata si Kotoha at sinabi dito na susubukan niyang lumakas para hindi na muli siyang maging demon sa susunod na pagharap nila ni Masado. Naantig si Kotoha sa determinasyon niya at nangakong susuportahan siya. Bigla na lang siyang niyakap ni Arata bilang pasasalamat. Samantala, nagising si Masado mula sa pagtulog at nandoon sa tabi niya ang alilang si Mia, masayahin at medyo magulo ang kilos. Nainis si Masado sa pagiging sobrang cheerful nito kaya pinaalis niya ito. Habang nakatingin siya sa papalubog na araw at minumura si Arata sa isip. Lumapit muli si Mia at tinanong siya tungkol kay Arata. Sinabi ni Masado na si Arata ang taong kinasusuklaman niya ng higit sa lahat.
Pero matapos marinig ang mga hinaing niya, sinabi ni Mia na mukhang gusto talaga ni Masado si Arata dahil palagi niya itong iniisip. Nagngit-ngit si Masado at muntik nang saktan si Mia. Sinabi niyang sinira ni Arata ang buong buhay niya. Inilahad niya ang nangyari noon nang iwan sila ng ina nila, lubog siya sa lungkot at bumaba ang performance niya. Humingi siya ng tulong kay Arata at hiniling na tumakbo silang dalawa para makabalik ang motivation niya. Ngunit sa dulo ng lap, binagalan ni Arata ang takbo para mag-draw sila. Labis iyong tumama sa ego ni Masado dahil gusto niyang matalo ng patas sa isang kaibigan. Hinawakan niya sa kwelyo si Arata, inakusahan itong sinadya ang pagbagal dahil naaawa sa kanya. Simula noon, naniwala siyang hindi siya kailanman tunay na kaibigan ni Arata at na tinitingnan siya nito mula sa itaas. Dahil doon, plano na niyang mag-higanti. Samantala, dumating sina Arata at ang kanyang grupo sa isang bahagi ng kagubatan na napuno ng mga paru-paro. Hindi nila napansin na ang isang nagniningning na asul na paru-paro ay isang especially iya mula sa guardian na si Yoro. Sa palasyo ni Yoro, pinagmamasdan niya si Arata habang nakaluhod ang lahat ng kanyang mga lingkod. Sa harap nila, may isang matandang lalaki na nakulong sa isang water bubble. Nakiusap ang mga lingkod na kawa niya ang matanda, ngunit sinabi ni Yoro na dapat itong parusahan dahil bigo itong tuparin ang simpleng utos na kontrolin ang buong kalakalan ng asin sa kaharian. Wala siyang pakialam kung maghahirap ang mga tao dahil kailangan niya itong makuha upang maging mas malakas kaysa sa ibang napiling mandirigma. Pinalaya niya ang matanda mula sa water prison, ngunit binalaan ng lahat na kung nais nilang maglingkod sa kanya, dapat ay perpekto ang pagtupad nila sa utos. Samantala, pinangungunahan ni Kenote sina Arata papunta sa teritoryo ni Sora. Ngunit sinabi ni Arata na ayaw niya munang harapin si Yoro ngayon. Wala raw siyang intensyon na makipaglaban nang hindi muna nalalaman kung anong klaseng tao ang kanyang kalaban. Dahil dito, nais niyang makipagkita muna sa malalapit na tagasilbi ni Yoro. Agad namang sumang-ayon si Kotoha at kitang-kita ang pagiging malapit at maasikaso niya kay Arata. Nagtataka si Ken kung ano ang nagbago sa pagitan ng dalawang Arata. Tinanong naman ni Arata si Ken kung saan ang pinakamalapit na bayan kaya agad silang naglakad papunta roon. Dumating sila sa pinakamayamang lungsod ng kaharian na pinamumunuan ng isa sa mga lingkod ni Yoro. Pinahinto sila sa gate dahil kulang ang pera nila para pambayad ng entry tax. Habang iniisip ng tagabantay kung paano sila makakakuha ng pera, dumating ang isang lalaking nagngangalang So at dinala sila sa loob. Ipinasyal niya ang grupo sa lungsod at tumigil ang tingin ni Kotoha sa ilang magagandang hairpin. Ngunit wala silang pera, kaya sinabi ni So na magtrabaho muna sila para mabayaran ang buwis at kung may sobra, saka sila makakabili. Ang mga lalaki ay ipinadala sa minahan para maghukay at magbuhat ng mga bato, habang si Kotoha naman ay sa laundry center. Dahil si So ang may hawak ng halos lahat sa lungsod, naisip ni Arata na baka siya ang pinakamalapit na koneksyon nila sa lingkod ni Yoro. Kinagabihan, tinanong ni Arata ang isang tindero tungkol kay Yoro, ngunit kahit ang tindero ay hindi pa raw nakikita ang guardian. Sinubukan itong magbenta ng gamit kay Arata at napagdesisyonan niyang bilhin ang hairpin na nais ni Kotoha. Dumating si So habang bumibili siya at makalipas ang ilang sandali, tinanong siya ni Arata kung nakilala na niya si Yoro. Sabi ni So, si Yoro ay isang marangal at matalinong tao at kasalukuyang naghahangad na maging perpekto sa lahat ng bagay. Ipinagmalaki pa niyang si Yoro ang gumawa ng mga batas na dahilan kung bakit naging pinakamayamang lungsod ang lugar. Kinabukasan habang nagtatrabaho sina Arata at Ken sa minahan, nakita nilang binubugbog ng pinuno ang isang batang manggagawa dahil daw sa pagkasira ng isang kertela. Nilapitan nila ito at nalaman na sinadya ng ibang manggagawa ang paninira upang siya ang masisi. Ngunit tumanggi ang pinuno na makinig at tinanggal ang bata sa trabaho, pati ang sahod nito ay ibinawas bilang bayad sa pag-aayos. Nagalit si Ken at muntik nang suntukin ang pinuno, ngunit dumating si So at pinigilan sila. Pagkatapos noon, bumisita sina Arata sa tirahan ng bata na nakatira sa isang nakatagong slum kasama ang iba pang mahihirap. Ikinwento ng bata na dati siyang anak ng mag-asawang mga ngalakal ng tela, ngunit nang magkasakit at mamatay ang mga ito, nalugi ang kanilang tindahan at napilitan siyang manirahan sa slum. Ang lalaking nagtanggal sa kanya sa trabaho ay dati palang head clerk sa kanilang tindahan. Lalong nagalit sina Arata at Ken sa kawalang katarungan. Nalaman pa nila na hindi makaalis ang bata sa lungsod dahil sobrang taas ng exit fee. Para kay Arata, parang pangungutya ang tawaging perpektong lungsod ang lugar na iyon. Para naman kay Kanata, ito ay sistemang nakaabang lang para tapakan ang mahihina. Narinig ni So ang usapan mula sa labas ng kubo. Lumapit si Kanata para kausapin siya. Kilala pala ni So kung sino talaga si Kanata at tinanong ito kung bakit siya kasama ng isang ordinaryo tulad ni Arata.
Sinabi ni Kenota na huwag maliitin ang batang nasa loob. Nagluto si Ken ng sopas para sa bata at napaiyak ito dahil matagal na raw mula nung huli siyang nakatikim ng mainit na pagkain. Nagpasalamat siya kina Arata at Ken dahil sinuportahan siya sa panahong gusto na sana niyang maglaho sa mundo. Nabigla si Arata dahil nagpapaalala ito sa pakiramdam niya noong nakaraan. Pinayuhan niya ang bata na hindi dapat tumakbo mula sa buhay kahit nakakaramdam ng kalungkutan o kawalang silbi at dapat magpatuloy sa pagsisikap para marating ang mas mabubuting bagay. Sinabi ng bata na ang tanging hangad niya ay makaalis sa lungsod. Sagot ni Arata, tutulungan nila itong makatakas. Dumating sina Kotoha at Kanota at nagpahayag din ng kahandaang tumulong. Kinagabihan, pumunta sila sa gate at inupakan ng mga gwardya. Handang-handa silang lumabas nang biglang dumating si So. Nakiusap si Ken na hayaan silang umalis, ngunit tumanggi si So at naglabas ng isang banal na espada mula mismo sa kanyang dibdib. Ipinakilala niya ang sarili bilang pinuno ng lungsod at pangunahing lingkod ni Yoro. Hinugot ni Arata ang espada niya at sinabing hindi perpekto ang lungsod. Sabi niya, walang puso ang lungsod gaya ni Yoro. Napaisip si So dahil naalala niya ang unang pagkikita nila ng kanyang master. Noon, sinugod niya si Yoro dahil sa sobrang pagkadismaya, lahat ng tao ay lumalapit sa kanya para sa pera. Umabot sa puntong gusto na niyang patayin siya ni Yoro. Ngunit imbes na tapusin siya, binigyan siya ni Yoro ng pag-asa at inalok siyang maging lingkod nito. Naputol ang alaala at bigla siyang umatake kay Arata gamit ang kapangyarihan niyang bumuga ng napakaraming baryang parang bala. Nablock ito ni Arata, ngunit hindi na siya sinundan ni So ng isa pang atake. Sa halip, sinabi niyang sinusubaybayan niya si Arata sa utos ni Yoro at nakita niyang matatag na hinaharap nito ang lahat ng pagsubok. Sinabi ni So na naniniwala siya kay Arata. Pagkatapos ay lumipad sa paligid niya ang asul na paru-parong especially iyan ni Yoro. Ngumiti si So at sinabi sa bata na hindi na nito kailangang tumakas dahil susuwayin niya si Yoro at babaguhin niya ang lungsod upang maging mas makatao. Hiniling din niya kay Arata na baguhin si Yoro at ibalik ito sa taong minsan itong naging dahil siya lamang ang makakagawa nito. Samantala, sinabi ng 5 Mask Guardian kay Masato na kailangan niyang makilala pa ang isa pang taong mula rin sa Earth upang mas lumakas siya. Ipinakita nila sa kanya ang mga larawan ng naglalakihang batong sibat na tumutusok sa mga tao at tambak-tambak na bangkay, lakas daw ito ni AKA na galing din sa ibang mundo. Pagdating nila sa teritoryo ni AKA, inatake agad nito ang kanilang sasakyan bilang babala. Handang umatras ang barko, ngunit tumalon pa ibaba si Masato para kausapin si AKA. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang espada upang ligtas na makalapag at nagmakaawa kay AKA na magsanib puwersa sila upang talunin sina Arata at Kanata. Walang interes si AKA sa sinumang talo, kaya tinalikuran niya si Masato. Nagwala si Masato at sinabing handa siyang gawin ang lahat para lang talunin si Arata at magiging walang saysay ang pagpunta niya sa mundong iyon kung hindi ito mangyayari. Doon lang siya pinansin ni AKA. Bigla siyang naglaho at sumulpot sa harap ni Masato na nakatutok ang sibat sa mukha nito. Sinabing masyado pa itong mahina para talunin si Arata at tinusok ang mata nito upang maranasan ang tunay na kawalan. Ipinaliwanag ni AKA na habang mas marami kang nawawala sa landas ng pagpapalakas, mas matindi ang magiging bunga nito. At dahil handa si Masato na mawala ang lahat makamit lamang ang kanyang layunin, tinanggap siya ni AKA bilang estudyante at ibinigay pa rito ang sarili niyang mata. Samantala, dinala ni Kanata ang grupo sa palasyo ni Yoro na nakatayo sa isang maliit na isla at may isang kakaibang malaki at lumulutang na bowl ang tubig sa ibabaw nito. Sa loob ng palasyo, binati ni Yoro ang kanyang ina na nakakulong sa isang malaking water sphere. Sinabi niya rito na kapag nakuha na niya ang banal na espada na Sukuyo, isa na lang siyang hakbang sa pagiging hari at baka sa wakas ay maging proud na ito sa kanya. Sa labas ng palasyo, hinihintay ni Arata at Kotoha sina Ken at Kanata na nasa reconnaissance. Paparating na sana si Arata upang ibigay kay Kotoha ang hairpin na binili niya, ngunit nauna itong magsalita. Sabi ni Kotoha, siguradong gusto na ni Arata makauwi. May pamilya at mga kaibigan daw itong naghihintay sa kanya sa kabilang mundo, at pangako niya na aalagaan niya si Arata hanggat hindi pa siya nakakabalik. Tumakbo siyang palayo bago niya marinig ang sagot ni Arata. Naiwan si Arata na hawak ang hairpin na hindi niya naibigay. Naunawaan niyang hindi na niya iniisip ang pagbalik mula pa noong nangako siya sa prinsesa na ililigtas niya ito. Habang malalim sa pag-iisip tungkol sa hinaharap niya, bigla niyang narinig ang sigaw ni Kotoha. Agad siyang tumakbo papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Naabutan niya ang isang water tentacle na nakakapit sa paa ni Kotoha. Bago pa man niya maihugot ang espada, mas marami pang tentacle ang lumitaw at banihag si Kotoha, inilubog ito sa isang water sphere at hinayla papunta sa dagat. Dumating sina Ken at Kanata at kinumpirma ni Kanata na kapangyarihan iyon ni Yoro.
Tumakbo si Arata papunta sa palasyo upang iligtas si Kotoha. Nang makarating siya sa loob, nakita niya si Kotoha na nakakulong sa isang water sphere na unti-unting napupuno ng tubig. Sinubukan niyang sirain ang sphere gamit ang kapangyarihan ng espada, ngunit walang epekto. Lumitaw si Yoro at tinawag siyang mahina. Dumating din sina Ken at Kenota, at tinukso pa ni Yoro si Kenota dahil sa pagkakawala ng kanyang espada nung kinuha ito ni AKA. Habang patuloy na tumataas ang tubig sa loob ng kulungan ni Kotoha, humingi ng paglaya si Arata. Sabi ni Yoro, ang tanging paraan ay sumuko si Arata o pasukuin niya si Yoro mismo. Tinawag ni Arata na duwag si Yoro, ngunit sagot ng kalaban, ito ang pinakamabisang paraan upang yumuko si Arata at ikarangal siya ng kanyang ina. Nagpakawala ng alon si Yoro at hinarang ito ni Arata gamit ang barrier. Sinubukan ni Ken at Kenota na tulungan si Kotoha, ngunit hinaranggan din sila ni Yoro. Pinanunood ng lahat ng lingkod ni Yoro ang laban, at pinasigla sila ni So na suportahan si Arata dahil siya lamang ang makababalik kay Yoro sa pagiging mabuting tao. Nailagan lang ni Arata ang mga pag-atake ni Yoro. Sa tulong ni So, nablock niya ang isang atakeng hindi niya makita. Nagalit si Yoro at inatake pa ang sarili niyang mga lingkod. Nawala ang konsentrasyon ni Arata dahil nakikita niya si Kotoha na nalulunod, at doon pinasok siya ni Yoro ng isang water attack na lumukob sa katawan niya at nagtangkang lunurin siya sa kumukislap na berdeng tubig. Naunawaan ni So na gagamitin ni Yoro ang kanyang espesyal na galaw na agad tatapos sa laban. Biglang dumating ang isang lumilipad na barko sa ibabaw ng palasyo at may tumalon mula rito. Si Masado iyon. Lumapag si Masado gamit ang kapangyarihan ni Orochi at nagsimulang maghanap kay Arata. Nakita niya itong nalulunod at agad niyang tinanong si Yoro kung ano ang ginagawa nito sa kaaway niya. Sumagot si Yoro na natutulog lang si Arata at susuko ito habang tulog. Hindi papayag si Masado na talunin ng iba si Arata kaya inatake niya si Yoro, ngunit hinarang ni Yoro ang kanyang atake at ikinulong din siya sa isang water sphere. Nilubog ni Yoro si Masado sa lawa at sumunod siyang pumasok doon upang tapusin ang dalawa habang nasa ilalim ng tubig. Nakaramdam si Arata ng init at kapanatagan. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang sarili sa kanilang bahay. Inihanda ng kanyang ina ang paborito niyang sopas. Ngunit tinanong siya nito tungkol sa panatang pagsuko. Pilit siyang kinukumbinsi at iniipit para sabihin ang mga salitang magbibigay ng kapangyarihan niya kay Yoro. Tumanggi si Arata. Dahil nararamdaman ni Yoro na lumalaban pa rin ang loob ni Arata, ginamit niya ang kapangyarihan at ginawang mas bata si Arata, ibinalik sa panahong nagkaroon siya ng gulo noong elementarya. Pinipilit pa rin siyang sumuko, sinasabing mawawala ang sakit kapag sinabi niya ang mga salita, ngunit tumanggi pa rin si Arata. Ibinalik pa ng mas malayo ni Yoro ang oras, ngunit kahit bata pa si Arata, hindi pa rin siya sumusuko. Dahil sa inis, nagpa siya si Yoro na patayin na siya. Ibinaba pa niya ang edad ni Arata hanggang maging sanggol. Ngunit biglang narinig ni Arata ang tinig ni Kotoha na nagpapaalala sa kanya na lumaban. Mabilis na bumalik si Arata sa normal niyang edad. Sinabi niya sa kanyang ina na kailangan na niyang umalis at may isang babaeng mahal niya. Kahit ilusyon ng ina sa panaginip, binati pa rin siya nito ng swerte. Pinakawalan ni Arata ang buong lakas ng kanyang espada na Suryo. Nabasag nito ang teknik ni Yoro at pati na rin ang higanteng water sphere sa ibabaw ng palasyo. Sa liwanag na kulay ginto at pag-ulan ng gintong alikabok, bumaba si Arata mula sa himpapawid habang karga si Kotoha. Namangha ang lahat at nagising si Kotoha nang may lapag siya ng maayos. Lumabas si Yoro mula sa lawa, galit dahil nabasag ni Arata ang kanyang teknik at dahil hindi ito sumunod sa ina sa panaginip. Sagot ni Arata, hindi niya susuko dahil hindi ganon ang tunay niyang ina, hindi siya pababayaan at hindi niya sasabihing tumigil siya sa paglaban. Sinubukan ni Yoro na umatake. Ngunit hindi gumana ang kapangyarihan niya. Naramdaman niyang ang kanyang divine weapon ay nawalan na ng kagustuhang lumaban. Bigla siyang nakaramdam ng masamang kutob at tumakbo papunta sa silid ng kanyang ina. Ngunit sumabog ang water sphere doon at natira lang ang mga damit. Nagkaroon ng matinding pagdaos-dos ng emosyon si Yoro dahil nawala ang ina niya. Ipinaliwanag ni So sa lahat na matagal nang patay ang tunay na ina ni Yoro at ang ina sa palasyo ay ilusyon lamang na ginawa niya. Hindi siya minahal ng tunay na ina, lagi siyang sinasabihang maging perpekto sa lahat. Nagsikap siya ng husto para purihin siya nito, ngunit kahit nang maging isa siya sa 12 Guardians, hindi nagbago ang ina. Pagkaraan ay namatay ito, at naniwala si Yoro na kapag naging hari siya, saka lang siya kikilalanin. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay nabigo siya sa lahat. Lumapit si Hane sa isang maliit na kaong nakapatong sa isang pedestal. Sinabi ni Yoro na huwag iyong galawin dahil iyon ang regalo ng kanyang ina bago mamatay. Tinanong ni Kenota kung ano ang laman nito.
Sagot ni Yoru, hindi niya kailanman nagawang buksan dahil pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat. Pinayuhan siya ng lahat na tingnan ang laman nito dahil baka may iniwang mensahe ang ina niya. Kaya sumunod si Yoru. Binuksan ni Yoru ang kahon at nakita niya ang isang pangit na pagkakagawa na kwintas, ang kwintas na ginawa niya noon para sa kanyang ina noong bata pa siya. Tinanggihan niyon ng kanyang ina, sinabing sayang lang ang oras nila pareho. Natigilan si Yoru. Sinabi ng matandang tagapaglingkod na ang pagiging istrikto ng ina ni Yoru ay para sa kapakanan niya. Alam nitong lamaking spoiled at mabait si Yoru, walang kaalam-alam sa hirap ng tunay na mundo. Namatay na ang kanyang ama, kaya ang ina niya ang nagpasya na ihanda siya para sa hinaharap sa pamamagitan ng pagiging matigas, kahit masakit iyon para sa kanya. Nang malaman ni Yoru ang katotohanan, napaiyak siya at na-realize na nalihis siya ng landas. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga tagapaglingkod sa lahat ng kasalanang nagawa niya at nagpasalamat kay Arata sa pagmulat sa kanya. Tinanong niya si Arata kung ano ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Sagot ni Arata, ang mga ugnayang nabubuo natin sa ibang tao. Nasiyahan si Yoru sa sagot. Ngunit dumating si Masado at hindi siya natuwa sa pakikipag-usap tungkol sa ugnayan. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng kahit anong relasyon sa tao dahil dudurugin at papatayin niya si Arata mismo roon. Ayon sa kanya, galit din si Arata sa kanya, sapat para magdemonyo ulit upang patayin siya. Nayanig si Arata sa sinabi ni Masado. Hinihikayat siya ni Masado na maging demonyo ulit upang makipaglaban sa kanya. Ngunit sinabi ni Arata na hindi na siya magiging demonyo kailanman at nangako siyang babaguhin niya ang puso ni Masado. Sumagot si Masado na hindi siya magbabago dahil lang sa isang mahina. Itinuro niya ang espada kay Arata. Biglang nag-evolve ang espada niyang Orochi at lumakas. Wala nang nagawa si Arata kundi ilabas ang sariling sandata. Sumugod si Masado at nagbanggaan ang kanilang mga espada hanggang sa masira ang buong silid. Ginamit ni Arata ang usok at tumakbo, ngunit hinabol siya ni Masado. Inatake siya gamit ang humahabang talim ng espada nito at nakaiilag lang si Arata. Nag-aalala si Kotoha habang naaalala niya kung paano naging demonyo si Arata nung huli nilang laban ni Masado. Humingi siya ng tulong kay Ken, ngunit sinabi nitong laban iyon na kailangan ni Arata harapin mag-isa. Tiningnan niya si Kana, ngunit sumang-ayon ito kay Ken at sinabing hindi rin siya makakatulong. Gayunpaman, sinabi ni Ken na dapat siyang maniwala kay Arata. Dahil hindi na ito magiging demonyo at kaya niyang manalo. Samantala, tuloy-tuloy ang agresibong pag-atake ni Masado gamit ang nagbabagong anyo ng kanyang espada. Pinaganya ni Arata ang barrier ng kanyang sandata para mablock ang mga atake. Sinabihan siya ni Masado na tigilan ang pagtatago na parang duwag at umatake. Idinagdag pa niya na laban iyon para sa pagpapasuko, ngunit sagot ni Arata na wala siyang balak na pasukuin ng kahit sino. Biglang sumigaw si Ken na lumaban si Arata, kung hindi ay hindi niya maaabot si Princess Kiko. Narealize ni Arata na kailangan niyang panindigan ang tiwalang ibinigay sa kanya ng prinsesa. Dumating si Kotoha at sinabi sa kanya na naniniwala ang lahat sa kanya. Naalala ni Arata ang lahat ng mukha ng kanyang mga kaibigan at nagkaroon ng determinasyong tapusin ang laban. Ngunit sagot ni Masado, walang halaga ang paniniwala, sabay pagpapakawala ng madilim na kapangyarihan ng kanyang espada. Nagsimulang lumunin ng kadiliman si Arata at hindi niya ito malabanan gamit ang mga kakayahan ng kanyang espada. Akala ng lahat na nasa panganib siya dahil ang espada niyang Sukuyo ay walang gaanong pambabangga o pang-atake. Nagpasya si Yoru na tulungan siya sa pamamagitan ng pagsuko at pagbibigay kay Arata ng lahat ng kapangyarihan at kakayahan ng kanyang sandata. Pinipigilan siya ng mga tagapaglingkod. Ngunit sinabi ni Yoru na ang pagsuporta kay Arata ngayon ay mas malaking hakbang para maging hari at marahil magiging proud ang kanyang ina kung gagawin niya iyon. Maging si Arata ay ayaw tanggapin ang pagsuko ni Yoru, ngunit nakapagdesisyon na si Yoru. Sinabi niyang baguhin ni Arata ang mundo para sa kapakanan niya rin. Habang sinisimulan ni Yoru ang panatang pagsuko, sinabi ni Arata na tumigil siya, ngunit sinabihan siya ni Kana na tigilan ang pagiging mahina. Ayon sa kanya, ipinagkatiwala ni Yoru ang kanyang buhay, lakas, at pangarap kay Arata, kaya dapat itong magpatuloy at tanggapin ang bagong kapangyarihan. Tinapos ni Yoru ang panatang pagsuko at ang katawan niya ay naging gintong enerhiya na pumasok sa espada ni Arata. Naglabas si Arata ng matinding emosyon at enerhiya na sumire sa buong palasyo. Nagharap ulit sina Arata at Masado at tinanong finally ni Arata kung bakit gusto siyang labanan ni Masado ng ganito katindi. Naalala ni Masado ang kanilang nakaraan at sinabing gusto niyang talunin si Arata sa pinakamagaling nitong kondisyon. Tinanong ni Arata kung hindi pa ba sapat ang lahat ng pang-aapi noon, ngunit sagot ni Masado, masyado siyang tanga para maunawaan ang totoo. Bigla siyang umatake gamit ang whip blades.
Ngunit ginamit ni Arata ang espada ni Yoru, binago niya ang Sukuyo upang gumamit ng kapangyarihan ng tubig at dainpensa ang sarili gamit ang mga water jets. Muling umatake si Masado ngunit na-deflect muli ni Arata. Dahil seryoso na si Arata sa laban, sinabi ni Masado na pagkakataon niya na itong talunin si Arata ng maayos. Inilunsad niya ang sarili gamit ang whip blades at sumugod mula sa ere habang pareho nilang tinatawag ang kapangyarihan ng kanilang mga banal na espada. Sabi ni Arata, ang laban na ito ay hindi na lang kanya kaya hindi siya matatalo. Tinulak niya si Masado palayo at pagkatapos ay pinakawalan ang buong kapangyarihan ng kanyang espada na nagsimulang magliwanag at bumuo muli. Umuga ang lupa at naglabasan mula sa dagat ang napakalalaking rock pillars. Namangha ang lahat sa kapangyarihan ni Arata, pati si Masado ay natulala. Idineklara ni Arata na para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan sa mundong iyon, lalaban siya ng buong lakas. Itinaas niya ang espada at lumitaw ang golden barrier at mga pakpak na gawa sa purong enerhiya sa kanyang likuran. Nagulat ang lahat dahil sa wakas na-activate ni Arata ang buong kapangyarihan ng Sukuyo. Pinaikot niya ang espada at naglabas ng higanteng bugso ng enerhiya papunta kay Masado. Tumugon si Masado na hindi siya susuko at tiyak na matatalo niya si Arata balang araw. Sinabi niyang hintayin siya sa susunod nilang laban bago siya tanggihan ng matinding enerhiya. Habang ninanamnam ni Arata ang tagumpay, bigla niyang naramdaman ang pakiramdam noong tumatakbo siya kasama si Masado noong middle school. Hindi ito pakiramdam na parang kamuntikan na siyang mamatay, kundi parang isa lamang itong paligsahan sa pagitan nilang magkaibigan. Naupo siya at nagpasalamat kay Sukuyo sa kapangyarihang ibinigay nito. Biglang umakyat si Kotoha sa bato at niyakap si Arata. Sinasabing magaan ang loob niya dahil ligtas ito. Sinamantala ni Arata ang pagkakataon para ibigay sa kanya ang hairpin na binili niya at natuwa si Kotoha nang matanggap ito. Pagkatapos nito, hinarap ni Arata ang mga tagapaglingkod ni Yoru na nagpa siya ring sundan ang yapak ng kanilang Panginoon at sumuko kay Arata. Tinanong niya sila kung sigurado sila sa kanilang desisyon at sinabi nilang lahat na nais nilang ibigay ang kanilang kapangyarihan upang matulungan siyang baguhin ang mundo. Sumuko ang lahat ng tagapaglingkod at naging bahagi ng lakas ni Arata. Matapos niyang maabsorb ang kanilang enerhiya at buhay, idineklara ni Arata na magpapatuloy siyang sumulong upang patunayan na tama ang tiwalang ibinigay sa kanya ng lahat.